Hello guys. Ito yung motor ko na pinalitan ko ng 4-pin CDI. Noong nakaraan, yung video ko, unang video ko noon, kahit anong gawin ko, itong original niya na CDI na 8 ang pin, akala ko sira. Kasi kahit anong alog ko dito sa mga socket niya, hindi talaga umaandar. Ngayon, may na-discover ako. Itong original ko na CDI, okay pala. So, ngayon guys, napaandar ko. Tingnan nyo kung ano ang na-discover ko guys. Ito, may pangalan pang Kimco eh. Kimco. 8 terminal ang CDI natin na original. Ngayon, nung nakaraang video, pinalitan ko ng 4-pin CDI. So, ito yun guys. Ito. Sa panonood ko ng YouTube, may ideya ako kung alin dito ang pulser, ignition coil, saka negative saka positive. So, itong apat na itong 4-pin CDI natin itong sa baba na bandang kaliwa negative, positive tong sa bandang kanan. Sa ibabaw naman, sa itaas, ito kulay blue na may lining na dilaw, ito yung pulser. Kita nyo, blue. Tapos itong sa bandang kanan, kulay itim na may lining na dilaw, ito yung ignition coil. So, magkakaiba sila. Pag umandar siya, parang malaki ang sa ilalim, kumakalabog yung makina. Akala ko ayos na kasi napaandar ko na eh. Kaso, pag pinatakbo ko, ang nangyayari, pag birit ko ng gasolina, parang huli yung takbo niya. Huli ang takbo. Pag birit mo, ibibirit mo na siya, hindi pa siya tumatakbo. Huli ang pagtakbo niya. Ngayon, nanonood ulit ako sa YouTube. Tiningnan ko yung paano magtuno ng karburador. Ito yung karburador kong bago. GY6 na karburador to. Halos kaparehas ng forma ng original na karburador. Ngayon, ang nangyari, parang hindi ako mapalagay kanina. Sabi ko, bakit kaya parang nag-trip yung CDI ko na isa, hindi siya makatuloy talaga. Magputol kaya ako ng isang linya. So, ang ginawa ko guys, itong kulay itim to, itim na may lining na violet. Yan, ito may lining na violet. Sinubukan kong putulin kanina, di naputol. Iniisip ko kasi baka grounded tong na to. Ngayon, tinisting ko ng tester. Nilagay ko dito sa dulo niya, yung kaputol niya. Tapos, ang kabila sa test-spread ng tester ko, nilagay ko dito sa ground. May resistance. Taas ng resistance, 1,000 plus. Sabi ko, yan siguro ang dahilan na grounded siya. Na parang pumuputok lang. Hindi makatuloy. Ngayon, pinutol ko. Naputol na, Nung pinaandar ko na siya, umandar. Sabi ko, pwede pala. Okay pala, okay pala ang putulan lang ng isa. Kasi yung iba, 4 na 4-pin lang eh. So, magputol ako ng isa dito na di umandar siya. Ngayon itong na to,
Nakita nyo guys to. Itong galing sa kuan, manifold sa kuan to, intake manifold ito. Ito hangin to eh. Ito tong hose na to. Nasa puno ito. Papunta to dito sa ibaba. So ito yun guys. Ito. Ito nakita nyo to, ito. Ito maliit to. Oo, tutula ko. Nakakabit yan dito sa, dito sila nagpang-abot eh. Oo, ito. Tapos ito malaki. Papunta naman dito sa ilalim ng cylinder head. Oo, tingnan nyo ha. Oh. Ito malaki. Tapos ito naman, ito yung papunta sa air filter. Ito yung hingaan ng makina. Oo, papunta doon sa air filter. Ito. Yan, papunta sa air filter. Ito siya. Ngayon, habang umaandar siya, na ginamitan ko nito, umaandar siya. Pero pinutol ko na to. Ang akala ko itong dahilan. Baka grounded kako ba? Kaya hindi siya umaandar. Nung umaandar siya, hinugot ko tong dito, puno. Paghugot ko dito, namatay. Kahit anong ko, namamatay talaga siya. Pero sa 4-pin CDI, gumagana siya eh. Ngayon, subukan natin guys ha. Ito siya, hindi ko muna hugutin to. Gamitan natin, pandarin natin sa 4-pin CDI. Oh. Nakakabit yung 4-pin CDI natin. Ito, ang original natin. Mamaya na to ikabit. Ganun pala. Pandarin natin. Okay. Yan, kumandar na yan guys. Ang gamit natin 4-pin CDI. Ngayon, hugutin ko to. Oh, parehas din pala sila. Namamatay siya pag wala to. Oh. Ngayon yan, tanggalin natin ha. Kung andar ulit. Ayaw nga umandar pala pagka ito siya na, hindi nakasaksak sa dito. Parang hingaan din siya eh. Yan. Yan ang kaibahan sa 4-pin CDI guys. Ang lakas ng kalabog ng makina ilalim. Ngayon, ito, tatanggalin ko to. Tapos palitan natin ng original ha. Hindi pala sira to. Okay. Saglit lang guys ha. So ito guys. Tinanggal ko na yung pinalit ko na 4-pin CDI. Ibalik natin yung original na CDI. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang sira ng aking motor. Ito guys ha. Ngayon ko lang ito na-discover kasi hirap na hirap ako magtuno ng karburador eh. Parang walang hatak pa rin. Sabi nila palyado. So ito yung tinanggal ko. Ibalik natin ang original. Saglit lang. So ito na guys. Binalik ko na yung original na CDI. Oh, ito yung 8-pin na CDI. Ito na oh. Mamaya ko na to lagyan ng electrical tape. Ito ha. Ngayon, pandarin natin. Tapos habang umaandar, hugutin ko tong hose dito sa puno ng intake manifold. Ito yata nagta-timing sa gasolina. Yan. Kasi pagka nahugot siya, namamatay eh. So, hindi pala dapat basta baklas na ng baklas. Akala natin, mga piyesa lang na
importante ang ano, nagpapaandar niya. Pati pala itong hose na to, oh. Kasi tinirik ako nito noong mga 2 taon na ang nakaraan. Pagtirik niya, binaklas ko dito, tiningnan ko yung karburador, saka spark plug. Kahit anong gawin ko, ayaw talaga umandar, kaya tinula ko ng mga 6 na kilometro siguro. Grabe, ang pawis ko nito. Minsan tinatadyakan ko pa tong motor ko itong tambutso. Yan, puro tadyak yan habang nagpapahinga ako sa galit ko ba, sa pagod. So ito ngayon, pandarin natin siya na may original na CDI na ang akala ko sira to. Dahil lang dito sa hangin, ito, hose na to pala. Pero, ba't tinirik ako nung nakaraan, mamaya, na-discover ko kung ano ba talaga ang sira niya. So, ito guys ha, pandarin natin. Yan. Pandarin natin. Yan, manda na. Ayan, hugutin ko tong itong hose na to ha. Yan. Namatay na siya. Kahit anong natin, ayaw. Tingnan mo ha. Ayaw talaga. Pag ibalik natin to, andar siya. Yan ha. Yan guys, naibalik ko na ha. Pandarin natin. Yan. Mandar guys. Yan. So, kahit anong CDI ang gamitin mo, kahit itong 4-pin CDI, ito, no, tinanggal ko. Kahit itong gamitin mo, basta matanggal pala tong hangin ito, na mamatay siya. Kasi noong sinubukan tong paandarin to, ito ang gamit ko, lahat ditong mga hose dito, ito lahat nakabaklas to kaya pala siya hindi umandar. Pero bago na ang karburador ko noon, noong nakaraang 2 taon guys, ang problema pala itong karburador na to, yung luma kong karburador. Kaya kahit anong gawin ko, ayaw talaga umandar. Kasi itong ang hose niya puro pa to puro intact pa to lahat walang tinanggal pa dyan kasi ginagamit ko pa siya So ang ginawa ko, itong karburador, tiningnan ko doon sa layo ko noon, doon sa bumili lang ako ng tinapay sa bakery, tapos pinatay ko, ayaw umandar. Ito pala ang problema. Ito bago na to ngayon. So kunin ko yung luma. So ito guys, ito yung original na karburador ng aking Kimco. Tingnan mo, kakaiba siya Ang kakaiba nila ito. Ito pag may kuryente yung nakalagay dito, parang auto shock siya ba? Ito. So ito yung original, pinalitan ko ng isa GY6 na karburador. Yan, original yan ha. So ito naman yung pinalit ko, GY6. Wala siyang kagaya ng isa. Ito, iharap natin tong yung dito banda niya. Ito wala na.
Pero halos parehas lang siya. Yun lang nagkakaiba dito. Dito lang nagkakaiba. Kasi kanina, kinabit ko to. Kasi napaandar ko na siya eh. Sinubukan ko kung aandar siya. Ito naman, nilinis ko to. Bagong linis to eh. Noong kinabit ko kanina, ayaw talaga umandar. Kahit anong gawin ko, ayaw umandar. So, binalik ko yung bago kong karburador. Yan. So, ilan karburador ko? 3. Tignan nyo guys. Oh. Yan. Oh, ito yung original. Ito yung pinalit ko. Tapos, nung tinirek ako, karburador pala ang problema. Pero, dahil sa bumili ako ng isa, Rossi. Hindi ko na masyadong inintindi. Tapos naisip ko na magandang ayusin yung Kimco kasi naglabasan ng mga Inmax ngayon eh. Para medyo maporma ng konti ba. So ito, kahapon pinalitan ko ng bagong ignition coil. Nung tinesting ko sa tester, parehas ng reading lahat to. So, yung dalawa ko doon, ayos pala yun. Pero, kabit ko na lang itong bago. Mas maganda bago. So, ito guys, bago. Bago lahat nito eh. Itong, nito, spark plug, bago. Bagong ignition coil. Bagong karburador. Battery, bago. Pero ang sira sa motor ko, itong karburador pala. Bakit hindi ko mapaandar kasi nung tinire ko, ito na pala ang sira noon. Tapos nung binaklas ko to, ang nangyari, pati yung mga hose dito, tinanggal ko lahat eh. Ito, hugo to. Pati ito, wala yan. Hindi pala siya umaandar pag nakahugo tong isa. Ito. Nakakabit dito sa kung saan sila magpang-abot sa ilalim. So, hindi pala sira ang ating original na CDI. So, paandarin ko ulit guys ha. Yan guys. So, sana na i-share ko sa inyo yung yung na-discover ko. Ang sira sa motor ko ay karburador. Saka yung hose dapat intact siya. Intact lahat ng hose dyan bago gamitan bago paandarin. Baka mamaya sabihin nyo ito ang problema. Hindi pala. So, yan lang muna guys. Salamat sa panonood. Baka naman, paki-subscribe na lang sa YouTube channel ko. Salamat.